Ito ay video ng isang pastor, Bisaya po ito. Pero ate po itatagalog para maintindihan po. Narito ano sabi niya rito? Wait lang atin simulan. Ato nasabding tagag pagtagad kining usa ka po sa CFD na sobra gid ni siya nakatamay sa mga pastor. Yan. So sabihin, merong post ang CFD na hindi niya nagustuhan dahil para daw nilalait ang mga pastor. Yun ang kanyang sinabi dito. Tuloy natin. Ingon pa niya, kung wala kuno ang mga pari, magunsa na lang kuno ang katawan sa Dios. Ang sabi doon na natulang CFD, kung wala daw mga pare, ano daw mangyayari sa bayan ng Diyos? Sure ka? Sure ba daw yung CFD? O niya, kung pastor-pastor man lang kuno, may pakunugwa. Sabi doon ng CFD, kung pastor-pastoran lang, mabuti pa na lang na wala. Kani, sabtani mayo ha. Ang pangutana nako mao ni. Sabi niya, ito ha, unawaan niyo mabuti ito ha. Ang tanong ko ay ito. Sure bagid ka nga kanang giwalian sa imong pare katawhan na sa Dios? Sigurado ka ba na yung pinangangaralan ng inyong pare ay bayan ng Diyos? Diba? Ikadama. Ikalawa, yes. Jacket. Ikalawa. Kung katawhan na sa Dios, nganong wala man na nakasiguro or kamo isip mga CFD, nganong wala mo nakasiguro og langit? Yan. Sabi niya, pangalawa, kung yan ay bayan ng Diyos, bakit hindi nyo masigurado ang langit, ang pagpunta sa langit? At duda ko, born again to basta ganyan ng pananalita, born again to. Nganong wala mo nakasiguro sa kaluwasan? Ba't hindi kayo nakakasiguro sa inyong kaligtasan? Katawhan man kamo sa Dios. Bayan naman pala kayo ng Diyos. Or kanang inyong pare, sinugo man kana sa Dios. O yung inyong pare ay sugo ng Diyos. Di ba? Kay sultian ta ka, tungod sa winalihan sa mga pare, adunay daghang mga tao nga matug impyerno. Nga naman. At sinasabi niya na dahil sa pangangaral ng mga pare, marami daw mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya wala nagsulti og tinuod. Dahil ang reason daw niya ay hindi daw ito nagsasabi ng totoo. Di ba? Kinsa man day ang gitugahan sa Dios nga mosulti alang sa mga katawan sa Ginoo aron nga malig-on ang mga anak sa Dios. Yan. So sabi niya, sino ba ang inatasan ng Panginoon upang mangaral para tumibay ang bayan ng Diyos? Di ba? Balik-balik na siya ng bersikulo. At di ba, ito ay paulit-ulit alam na bersikulo. Pero sa taman, di magigyapon mo kasabot kaya wala mo ibalang espiritu. Pero sabi niya, pero paano kasi yan? Kahit na ulit-ulitin pa itong talatang ito, hindi nyo pa rin maintindihan kasi wala kayong enlightenment ng Holy Spirit. Ingon pa sa Episo 4:11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Sunod, nganong gihatag ang pastor, nganong gihatag ang apostoles, nganong gihatag ang teachers, nganong gihatag ang evangelists, para unsa man? Tigno ta, walay labot ang pare. Yan. So sabi niya, ito na natin re-rebatin ngayon. Bakit na binigay ang pastor, ang propeta, ang ebanghelista, at take note, hindi kasama pare. Sabi niya. Okay. So ito yung kadalasang ginagamit ng mga protestante sa ating mga katoliko, lalo na kapag gusto nilang ipakita na yung ating mga pare ay walang karapatang magturo. Bueno, paano natin ito ipapaliwanag kung sakali gamitin nila? Sige, much better nating basahin yung naturang talata para maunawaan. Tingnan nyo ha. At take note nyo ito ha, kung paano ko ipapaliwanag to ha. Dahil sa panitong paraan, pag ginamit na sa inyo, hindi na sila uubra. Okay? Pansinin ninyo. Atin mo nang gamitin yung magandang balita Biblia para kung sakali anumang kanilang version na gamitin, alam nyo kung paano ito labanan. Okay? Sabi sa magandang balita Biblia, ganito ang mababasa. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba mga ebanghelista,
at ang iba'y mga pastor at mga guro. Yan. How about sa Bibliang ang salita ng Diyos? Paano ba ito binanggit? Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, ang iba naman ay pastor at guro. Sa ang dating Biblia, ang pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ayun. Para hindi tayo maloko ng mga bulaang tagapagturo na ito, gaya nitong si Rani Doyon, na siyang nangangaral doon, ating basahin ito at simulan sa 1. Yan. Mas maganda kasi simulan sa 1 eh. Ito sabi, no? Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Dito may kausap si Apostol Pablo. Kausap niya mga taga-Efeso. Kailan to nangyari? Sa 1st century ito. Okay? Ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapang nagbubuklod sa inyo. Maiisang katawan at Espiritu, kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob. Yan. So pinag-uusapan dito, ang Panginoon may mga nilikha. Yan. At doon sa kanyang mga nilikha, may binigyan siya ng mga kaloob. Upang maging mga apostol. Yan. So sabihin, itong apostol na ito, nag-i-exist na ito ng panahong ito kasi binigyan niya binigyan, di ba? Sabing binigyan, present tense, andyan na sila. Binigyan upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta. So, meron ng ginawang apostol, meron ng ginawang propeta. At ang iba ay mga ibanghilista. So, meron ng ginawang ibanghilista. At ang iba ay mga pastor at mga guro. Tandaan ninyo sa konteksto, may binigyan na siya upang maging pastor. Tanong, yang pastor na tinutukoy ba dyan, ay pastor protestante ba o hindi? Itiyak ko sa inyo, ang tinutukoy ng talatang yan ay hindi tumutukoy sa pastor protestante yung gumagamit yan. Daan ninyo, ang kausap ito na Apostol Pablo, mga taga-Efeso. Kailan nangyari to? 1st century. Tanong, meron na bang pastor protestante sa panahon nito sa Efeso? Ang sagot, wala pa. Ano yung protestantismo? Okay, mas maganda nating basahin kung ano ang ibig sabihin ng Protestant, no? Para maging malinaw sa lahat. Ating buksan yung ating encyclopedia rito
para malaman natin kung ano ang kahulugan ng salitang protestante. Okay, dito tayo sa isang encyclopedia dito. Ito sinasabi. Wait lang ha. Ito ay sa Oxford Illustrated Encyclopedia. Volume 3, page 293. Protestant, a member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. Ano daw ang protestante? Yung mga nagsasabi na sila daw ay mga Kristiyano, subalit hiwalay sa Romano Katoliko. Ito nga, ano daw ang protestante? Sila yung mga nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, subalit hiwalay sa Romano Katoliko. Ano pa? The term, sa baba. The term has been used to identify those who accept the principles of the Reformation as opposed to Catholic. Ang termino na ginamit upang ipantukoy sa kanila ay yung mga taong tumanggap ng mga prinsipyo ng Reformation, pagbabago. Reformation, nag-reform. Kung ano yung simulain ni Martin Luther, sila yung nagpapatuloy. As opposed to Catholic, na kinakalaban ang simbahang Katoliko. Hiwalay na, kumakalaban pa. Hiwalay na, kumakalaban pa. Sila ang tinatawag na protestante. Tanong, kailan lumitaw sa mundo ang protestantismo? Ating alamin sa kanilang ama. Sino ang ama ng protestantismo? Martin Luther. Kailan umalis si Martin Luther sa Iglesia Katolika? 1517. Nang pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas noong 1521, wala pang protestanteng naitayo. Bakit? 1523 pa naitatag ni Martin Luther ang Lutheran Church. The first Protestant Church was established in 1523. Nakapasok sa Pilipinas ang Kristyanismo 1521. Ang protestante nagsimula 1523. Tanong, ang sinasabi bang pastor sa Efeso 4:11 ba ay tumutukoy ba sa mga pastor protestante? Ang sagot, lelang nyo. Yan ay hindi tumutukoy sa mga pastor protestante. Pero sino ba ang mga pastor ng panahong ito? Walang iba kundi ang mga pari at mga guro. Yan. So, ibig sabihin nila ngayon, bakit? May paring Katoliko na ba na panahong yan? Meron. Yung mismong nagsasabi. Baka sabihin nila ngayon na ito'y gumagawa ng kwento. Okay, ating basahin kung yung nagsasalita ba dito ay isa bang pari. Okay? Roma 15, 14 hanggang 15. 16. Ang sabi ganito, mga kapatid, lubos ako naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paaalahanan kayo tungkol sa ilang bagay.
Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ang nagsasalita rito ay isang pare. Ay, baka sabihin nila, oh, pare nga. Eh bakit? Pare ba sa Romano Katoliko? Di basahin natin. Kung pare ba siya sa Romano Katoliko? Ito tayo ngayon sa history. Yan. Ito sa aklat na ito, The World in the Making. The World in the Making. Oh? May-ari ni Eric Romero pala to. Booking tayo. Yung mali ni Brother Eric Romero. Oh, isa sa mga kasama din sa Catholic Faith Defenders. Eto tayo. Ayan. Ano sinasabi dito? The most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, si Saulo, known as Saint Paul, San Pablo. Saint Paul was born of Jewish parents, but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. Yeah. After his miraculous conversion on the road to Damascus. Yung nagsasalita, isang pare. Pare ng saan? Catholic Church. Yung Catholic Church ba yun ba yung Romano Katoliko? Ang sagot, yes. Bakit? Ito lang naman mga Sabadista ang pilit nagpapatunay na iba ang Katoliko, iba Romano Katoliko. Pero yung kanilang libro Alpha and Omega, Catholic Church, a Universal Christian Church, sabi ni Delmar Santiago, yan ay tatag ni Kristo, hindi yan Romano Katoliko. Pero sa dulo, may Pope. Ha? Ate, pakita yung naturang libro ng Seventh-day Adventist sa Alpha and Omega, kung saan pinapakita nila doon na ang Catholic Church, ang Catholic Church ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Ito sa Alpha and Omega, Volume 8, ito sinasabi. Ito yung napabagsak kay Delmar Santiago eh. Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions onto the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system where the Pope and its summit. Ano yung summit, bro? Mineral water yan. Okay. So, yun po ang paliwanag ko. Simple lang muna.